Recipe ito inspired ng isang sikat na chef na kilala sa paggawa ng isa sa pinakamasarap na bibingka. Ito rin ang pinakamadaling version na pwede mong gawin sa bahay kahit hindi Pasko. Nag-prepare muna ako ng nyog para sa fresh coconut milk. Kapag napiga na, pagsamahin lang ang rice flour, baking powder, sugar, water, fresh coconut milk, eggs, melted butter, salt, at grated cheese. Haluin lang ng mabuti hanggang maging smooth ang butter. Para sa extra Christmas vibes, gagamit tayo ng dahon ng saging. Nagbibigay ito ng natural aroma na mas nagpapasarap sa bibingka. Painitan muna sa apoy para lumambot, then punasan bago gamitin. Ilagay ang dahon ng saging sa baking pan at lagyan muna ng konting mixture. Sunod, maglagay ng sliced salted egg. Gusto ko kasi na nalalasahan ko talaga yung salted egg in every bite. Dagdagan ulit ng mixture tapos lagyan ulit ng salted egg on top. I-bake sa preheated oven at 200 degrees Celsius for 30 to 40 minutes. Kapag half-baked na, ilagay ang cheese sa ibabaw, then tuloy lang ang baking hanggang maging golden brown. Meron na akong melted butter dito. Nilagyan ko ng atsuete powder for color. Pagluto na ang bibingka, ipahid lang ito, then tapos na. Meron ka ng super easy bibingka. Hindi ko alam, ako lang ba, pero tuwing magpapasko, namimiss ko kumain ng bibingka. Ang sarap niya, lalo na with tea or coffee. Every time na mag-crave ka, pwede mo na siyang gawin sa bahay, ang creamy at buttery. Tapos yung cheese at salted egg, nagko-complement sa sweetness ng bibingka. Ang bango, amoy pa lang, busog ka na. Magpapahuli ka pa ba ngayong Pasko? Try it na, nasa caption ng recipe.